Ayan. Ayun pa na. Hindi pa natapos yung ano sa ayan. Yan sa giving of favor at saka receiving. Idagdag ko lang ito, no? Yung part na to. So yung apat lang na to, no? Na kung paano mo malaman na moraimas or agimas yung verb. Yung apat na to. Ay ba man. So, watashi sabihin so evident. So, yun, no? So, taro konwa, terisa sani, hana o agimasta, kurimasta. Paano mo malalaman na ito yung sagot niya? Or ito? No? So, ito yung palatandaan nito, no? Pag si watashi is nakawa, so ano yun? Gagamitin doon. So, agimas or moraimas. Pag non-person, basta yun, ano, si watashi is nakawa, so agimas or yung moraimas, no? Pag si watashi is nakani, so kurimas lang yung gamitin doon, no? Yeah. Iba-ibang tao naman to, wala namang ano dito, wala namang watashi, no? Nakaganyan siya. Non-person wa. So, agimas lang. Agimas or moraimas. Kagaya na ano, no? Example ito. So, taro konwa, teresa chan ni hana o. So, agimasta. Yung sabihin si taro kon po ay nagbigay ng bulaklak kay kay Teresa. Nakawa lang si Tarokun. Pag ibang tao, no, non-person wa, so agimas or moraimas lang yung gagamitin. Bawal yung kurimas din. Yan sa wato sangwa, watashi ni igo no jisho, agimasta o kurimasta. Si watashi is nakani, no? So kurimas yung gagamitin.
Si watashi nakani. Na? So, binigyan po ako ng English dictionary ni Mr. Watts. Binigyan po ako ng English dictionary ni Mr. Watts. Na? Nakagawin yung pattern niya. Then, watashi ni. Pag na. Watashi wa. Then, non-person ni. Yung pattern niya, no? Basta si watashi is nakani, so kurimasu lang. Kasi si watashi is nakani, no? Kaya yung sagot niya, kurimasu lang yung gagamitin dyan. Kurimasta. Watashi wa karinasani tegako o anaiste. Si watashi is nakawa. Pag si watashi is nakawa, so ano lang, agimasu or moraimasu lang yung gagamitin. So watashi wa karinasani degako anaiste. So moraimasta. Bawal yung kurimasta. So nag-guide po si Miss Karina sa akin sa college school. Pag pag watashi, optional na. Kahit hindi mo na ito banggitin, okay lang. Ganun pa rin yung meaning, hindi siya magbabago. Ayan. Kahit tanggalin mo yan, so okay lang din. So hindi magbabago yung meaning niya. Kagaya ng example ito, no? Yasumi no hi oto wa yokoryoryo chokotte agimasu or kurimasu, no? So pag may non-person dito, non-person wa. So non-person wa, ibig sabihin, yung kasunod niya, watashi ni. Kagano. Si watashi is nakani. So kurimasu yung gagamitin doon. Kaya tinanggal yung watashi kasi optional na. Pero understood na may kasunod dyan na watashi ni. No? Kasi ito yung pattern eh. Non-person wa, din watashi ni. Sa rest day ko po ay nilulutuan po ako ng pagkain ng husband ko. Sa rest day mo. No? Pag yung non-person is nakani, so pag yung non-person is nakani siya, no? Anong part na yun? Ibig sabihin si watashi is nakawa. May ano dyan eh. Watashi wa. No? So si watashi is nakawa. Pag si watashi is nakawa, agimasu o moraimasu lang. Bawal yung kurimasu, no? Ito lang. Kaya lang pag watashi is optional na, pwede mo na siyang tanggalin. Pero understood na may watashi dyan kasi si non-person is nakani. So, ikide turachi ni kumakai o kane o kaste moraimashita. So, hinatid po ako. So, ng kaibigan ko, ano pala ito? Kaste pala ito, sorry. Kaste yung verb. Pinahiram. Pinahiram po ako ng kaibigan ko ng barya sa train station. So, yun lang naman yung dinagdag ko dun sa sa 24th. So, dito na sa part na yan. Verb tipo agimasu, moraimasu, at saka yung kurimasu. So, dito tayo sa 3. So, non-person ga, verb.
So you present the topic, seeing sotikina nikutay disne, responding to it, your partner in conversation give a piece of information on the topic which is unknown to you. Kuno nikutay wa, so sato sangga kurimasta. So the subject of the sentence giving information is indicated by ga. No? Yung magbigay ka ng counting information dun sa sagot mo, yung subject dun, so indicated by ga. Kaya ng, ano no, ang nice naman ng bag mo. So, tikina, kabang disne. Yes. So, binigay ko ito sa akin ng kuya ko. So, yung subject natin dito is yung kuya. So, so, aniga, so, kurimasta. Kaya't nakaga. An example na ito, no? So, tikina, nikotai desu ne. Ang nice naman ng niktai mo. So, sato sangga kurimasta. So, yes, binigay ito ni Misato sa akin. Ay, isang mo lang. Ang sarap naman ng ulam na ito. Kono ryori wa oishii desu ne. So, yes. Si mama po ang nagluto niyan. So, so hahaga. So, korimasta. Si mama po yung nagluto niyan. So, ganang, pwede rin nakaganang verb T form, then yung verb. Kaganang, ang galing mo naman, magsulat ng, hiragana at katakana. So, hiragana to, katakana ga, so kakiru yo ni narimashita ne. So, oo, tinuruan po ako. Ni Mr. Tanaka. So, then Tanaka sangga, then oshiete, kudasaimashita. So, Tanaka sangga, oshiete kudasaimashita. Yan part na yan. Noun ga. Then hahaga. Then aniga. Last example na. Ang laki ng bag na yan. Oo. Si kuya po ang gumawa niyan. For sa akin, ginawa lang. Ano ka bang wa? So, okay desu ne. So, so, aniga. So, korimashita. Yan lang naman yung ibig sabihin ng ga dito. Oo, binigay ito ni Sato sa akin. Si Sato yung subject, kaya't indicated by ga. Yan sa yung bang, interrogative ga, verb. So you learn that when the subject is questions, it is indicated by ga. In arimas and imas. Sentences in lesson 10 and adjective sentences, lesson 12. So this is also the case for verb sentences.
So, nakaganito yung sa lesson 10. Doon sa imas. Ito na. So, jimusho ni so dari ga imasu ka? Sino po ang sino po yung sino po ang nasa office? Ima jimusho ni dari ga imasu ka? Sino po ang nasa office ngayon? Yan, nakadari ka. Sa lesson 12 na nakaganito din. Nakadari ka din. Sino po ang pinaka-stricto sa mga teachers? So since so dari ga ichiban so kibishi desu ka? Nakadari ga din Yan sa lesson 12. So ngayon sa topic natin sa lesson 24, ganun din, nakadari ga din. Sino po? Sino po ang pupunta sa Tokyo so bukas? So asta so dari ga Tokyo ikimasu ka? Nakadari ga? Ito yung pinagkaiba ng tatlo. Yung sa lesson 10, lesson 12, at saka dito sa topic natin. Nakadari ga Pero iba yung iba yung pagkakadari ga dito kasi sino po yung nasa office? Yung sa lesson 12. Sino po yung pinaka-the most adjective? Yung sa 24. So, sino yung gagawa ng action? Nakadari ga din. So, dari ga tetsuda ni ikimasu ka? Sino po yung tutulong o pupunta para tutulong? Karina san ga ikimasu na? Pwede mo sabihin na, ako po ang pupunta. So, watashi ga ikimasu. Isang example pa na. Sino po ang magluluto ng ulam? Sino po ang magluluto ng ulam? So, dari ga ryori o chokorimasu ka? Si Mr. Tanaka po ang magluluto. Tanaka-san ga chokorimasu. Siya po yung magluluto. Isang example pa na. Last example. Sino po ang magtuturo ng Nihongo so bukas? So asta so dari ga so Nihongo shimasu ka? Ibig lang sabihin dito sa dari ga na to, no? Sino yung gagawa ng action? Si Mr. Tanaka po at si Mr. Yamada. So Tanaka-san po Yamada-san ga pushimasu. Yun yun, Pero may sinasabi dito sa lesson 10, arimas, hindi lang imas. Dalawa doon, Sa arimas mo tayo. Lesson 10. Shop ni so nani ga arimasu ka? Ano po yung nasa table?
Yun yung sa lesson 10, no? Sa naniga, lesson 12. スポーツで何が一番面白いですか？さ、スポーツ。Sa sports, ano po ang pinaka-interesting? Naniga din yun eh. Na? Magkaiba ng punto ng paggamit, pero same lang, nakananiga. Dalawa kasi ito eh. No? So, arimas at saka yung imas. Yung imas sa dariga. Arimas, naniga. Sa lesson 24, no? Topic natin ngayon. Ano? So, naniga, kaimas ka. Ano po ang bibilhin mo? So naniga tabimas ka, ano po ang kakainin mo? Ibig lang sabihin dito sa sa 24. So ano yung Ano yung gagawin mo? No? Ano bibilhin mo? Ano yung kakainin mo? Or so naniga o shimasu ka? Ano po ang gagawin mo? So iba't ibang punto ng paggamit ng ga. So yung naniga, pwede mo palitan ng o, no? Nakaganyan eh. No? Yan. So ganun sa isa, no? Yung pinagkaiba ng dalawa. Yung sa 13. Yung nakaganon. Ano yung pinagkaiba pag naka-o siya? Ano yung pinagkaiba pag naka-ga siya? Kasi pwedeng o, pwede din ga. No? So, pwedeng o, pwedeng ga. Sana? Isa na to? Naka-emphasize na to, no? Naka-emphasize na to. So, sampulan natin ng isang So, sampulan natin ng isang o at saka ng isang ga. Kung yung pinagkaiba ng dalawa, yung di-discuss natin. So, ramen, no? So, tabi tayo. So, gusto kong kumain ng ramen. So, ramen ga. So, tabi tayo. So, gusto ko talagang kumain ng ramen. So, ganun din dito sa naniga. Kumbaga yung thoughts niya, ano po talaga ang gagawin mo? Minsan sa nakaganyan lang eh. No? Pero pag basahin sa Japanese na yun yung thought niya, yun talaga. No? O gusto ko talagang kumain ng ramen. No? So yun yung pinaka-last dito sa topic natin sa 24. So diretso tayo ngayon sa 25 kasi ano lang naman to, konti lang naman to. 25 talaga yung topic natin yun.
ba? So yung sa 1, so lagyan mo lang siya ng ano, ng particles, yung sa Mudaichi. Yung sa Nibang, so pili ka lang dun sa tatlo, choices lang. No? Yung sa Sangbang, so pili ka lang din dun sa tatlo, choices lang din. May tanong ba dito? Nasend na ba ito? Ay, yung ano, sorry. Nadoble pala to. Nadoble. Nasend ko na pala to in advance. No? Hindi to bago, yun pa rin. So, yun pa rin yung ano, no? Hindi natin sinay kanina kasi hindi pa tapos yung ano, yung discussion. Kailan matapos yung bago natin i-check. No? Nasend ko pala siya in advance. No? So, ito na-discuss ko na pala to. Nabanggit ko na pala to sa yun, nung Bernes. Nakalimutan ko. Na-advance ko pala siyang ipasa. Yung assignment na to, kasi exam lang naman natin bukas at saka sa Miyerkules, no? So kahit ipasa mo siya sa Webes, ito yung ano, no? Ito yung ano, dahilan bakit kailangan may exam. For example, no? Yung sa exam, may tanong ba rin, no? Mute mo na kung walang tanong. Nabanggit ka na ba ito? Parang hindi pa. For example, yung exam mo, 75%. Then yung ano, assignment mo, 75 din. Final grade mo, nilalagay ko, mga ano na, siguro mga 85 na. 85% na. For example, bagsak ka sa ano, bagsak ka sa exam, ito lang yung away ko na. Bagsak sa yung fail ka dito. Yung final grade mo is yung ano, yung sa assignment, 75. Pag ano naman, pag fail ka naman dito, pag fail ka naman dito sa ano, sa assignment, kaganyan. Yung ilalagay ko doon sa certificate, ito lang din. No? 75 lang din. At mas maganda na may exam kasi mahila na yung sa assignment. No? Pag pareho fail yung dalawa, so wala, bagsak na. No? Maging bagsak na to dito. Yung fail na dito. No? So, yun yung pagpasado sa exam. No? Mahila yung assignment na maliit lang yung score. So, bukas pa naman. At saka sa Miyerkules. Tuloy tayo dun sa 25. Kaya ganon yung ginawa ko kasi medyo mahirap ipasa yung ano, yung assignment. Medyo mahirap intindihin yung iba doon. Basahin ko lang nito, no? So, kangaimas, so think, consider. So, ikinichukimasu. So, arrive at the station. Ryogako shimasu, study abroad. So, shio torimasu.
So grow old. So inaka. So countryside, hometown. So taishikang. So embassy. So grupo, group. Chances, chance. Oku, 100 million. So tara, moshi, yung if. Yung ikura. So even if, however. Tenken, transfer. So koto, ting matter. So ipay no mimasyo. So let's sabadling together. So iro-iro o siwani narimasta. So thank you for everything you have done for me. Gambarimasu, the one's best. Do so genki de. So best of luck. So wala palang problema kahit ma-fail ka kasi meron pa rin namang certificate na. Yeah, banggit yung salina. Pag fail ka, walang problema kasi tatanggalin na yung part na yan. Basta pasado lang sa grado. Pagbagsak ka na sa grade, sa attendance, pagbagsak ka na, yun yung bawal nang bigyan ng certificate. Mabagsak dito eh. Kaya yan. Wala na. Kahit mag-present pa siya dito na. Kahit mag-present pa siya dyan, hindi na din siya abot na 75. Kaya bawal na itong bigyan. At saka, dati pala may nagpasa na score na, basta bagay yung salita, basta 90. Yung score niya, 85. Pero nung tinignan ko yung assignment niya, ano lang pala, mga 15 na pala, 15 points. So may consequence yun. For example, yung points mo pala, 15 lang. Nung tinignan ko yung assignment mo, 85 yung pinasa na score. May consequence yun. So walang certificate na. Pero pwede ka pa rin makinig. Walang certificate pag maling score na pinasa. Kasi titingnan ko yung assignment kung tama ba yung score na pinasa. No? Sa siguro. So mga ilang days siguro. Kasi marami, titingnan ko pa isa-isa. No? Pag matapos na tayo sa klase. Ipopost ko lang sa GC yung mga pangalan na pwede bigyan ng certificate na. Ito yung pinaka-last na discussion sa 25. Yung naka-if. So Windra is attached to the past tense plain form of verbs, adjective, etc. So it changes the preceding clause into a conditional expression. When the speaker wants to state his opinion, situation, at saka ng request, so etc. In the conditional, this pattern is used. No? So maraming if, no, yung nilagay ko doon sa lesson 23 na ganyan. If. So 5. Ito 25 if. Ito 34 at 35. So naka-if din. So 40 naka-if. 45 so naka-if din. Ito alam na natin to kung anong klaseng if to. Yung mga hindi maiwasang mangyayari. So mga unavoidable fact. So pero dito sa 25, kung anong klaseng if yan, so yung paliwanag lang din dito. No? Yung opinion, situation, request. So opinion, situation,
request. Hindi lang yung tatlo na to, no? So, meron pa yung sa 23. So, in those cases, the conditional expression tara is used instead of to selection 25 na. Ito 25 din to na yung sinasabi dito. Yung will, hope, pati yung invitation. Yung will, hope, pati yung invitation. Yun yung 25 no? So, 6. So, before natin siya bigyan ng example, no? Itong 25, unahin natin to kung paano ka mag-if ng plain past form. No? Pag sinasabing plain past form, so 4, yung titingnan mo dito, no? Yung verb ay adjective, na adjective, pati yung noun. Doon sa 4 na, doon sa dalawa lang. So, present tense positive, then negative, ganun sa adjective, so na adjective, so pati yung noun. No? Sampulan natin yung ano, yung sa verb. Yun na, sa verb muna. Yung sa group 1, group 2, at saka group 3. Ichiri, Nibimi, Sokigi, at saka Nashi. Kung paano magtara ng ng verb. Yung I, so nakaganyan, tara. Indara. So indara. So indara. Yung ki, so ay tara. So ay dara. Then astera. For example, kay mas bibili. So maging ganito na. So katara. So kung bibili. Tatanggalin mo na no, yung part na yan. Then ipalit yung sa taas. So ganun din yung gagawin sa iba no. Tatanggalin mo siya din, papalitan. Yan ang machimas. So maghihintay. Pag nakayan, matara. So kung maghihintay. So tatanggalin, then papalitan. Sa pula natin yung isa. No? So kay rimas, magiging ano. So kay tara. Ito shinimas, magiging shindara. So asumimas. So asundara. Yasumimas. So yasundara. So kakimas. So kaitara. Special yung isa na. Yan. Kasi nakaganyan. Itara. Isugimas, magiging isoidara. Then yung anasimas, magiging ano? Anastara. So yun yung group 1. Yung group 1 kung paano magtara. Kung paano mag-if. No? Yung sa verb. Yung group 2. So yung mas, papalitan mo lang siya ng ano? Ng tara. Ng tabi mas. So kakain. So magiging ano? Tabi tara. So kung kakain.
So, wala kang ibang gagawin din sa group 2, kundi tatanggalin mo lang yung mas, hindi siya kagaya doon sa group 1. Ganun din sa mga special, kanang carry mas, so maging carry tara. Yun sa group 3, so yung si mas magiging tara. Then yung kimas magiging magiging kit tara. For example, so bingki si mas magiging bingkis tara. Kay Muno si mas maging kay Muno si tara. Parang lang, parang group 1 lang na yung mas papalitan ng tara. Magka pa rin sa group 1 no? Yung mas papalitan ng tara. So yun yung sa sa group 1, 2 at saka ng 3. So dalawa to, no? Positive, negative. Kaya ng example na to sa positive. Pinky si mas, so mag-aaral. Bingkis tara, so kung mag-aaral. Pag nakaganito, so kung hindi mag-aaral, so ano yung gagawin mo dun sa verb para magiging ganito siya? Kung hindi mag-aaral, no? So balikan mo yun, no? Balikan mo yung lesson 17. Yung verb, na form, no? So na form ng bingki si mas, so nakaganito na. So bingki si nay. Then yung I, so papalitan mo siya ng kaptara. Kaya yung basa niya, so maging ganito. So bingkyo sinakatara. Kung napapansin yun, no? Yung I dyan. Ito lang yung pinalit yung yung katara na yan. Kailangan nyo lang alamag na form. Yung sa lesson 17. No? So yun yung sa verb. Yung sa adjective naman. Mahal. Yung takay, yung mahal. Then takakunay. So hindi mahal. So yung I, so ganun din. Papalitan mo ng katara. Kung mahal, kung hindi mahal. So magiging siya na? Takakatara. Tatanggalin mo yung I, no? Yung sa dulo. Yung takakatara kung mahal. No? Pag naka-negative. Takakuna katara. Basta tatanggalin mo yung I. Palitan mo ng katara. No? Kahit maging ganyan yung basa niya. Takakuna katara. Medyo mahirap nga lang banggitin. Takakuna katara. So yun yung sa sa adjective. Special dito yung E. Yung good. Kasi pag gagawin mo siyang tara, nakaganyan. Yung kat tara. So kung good. Kasi kung babaguhin mo yung isang I, yung katabi niya na I, so nagbabago din. Nagiging iyo. Yung isa naman. Kung hindi good. So yung kuna katara. So yung kuna katara, yung isa. So yung katara. Kung good, kung hindi good. So yun yung sa adjective. Yung sa noun naman, sa na-adjective muna. For example, yung na-adjective natin is yung taihen. Yung mahirap.
sa negative. So, hindi mahirap. No? Yung taihen dyan ay dapat naka-plain form siya. No? So, kung mahirap, kung hindi mahirap, no? Pag naka-adjective siya, so taihen dattara. Nakadatta. No? Yung ilalagay mo. Yung sa ano naman, negative. So, balik mo ito, no? Yung ay may katara. So, may taihen dyan na katara. Yung tatanggalin yung ay, palitan ng katara. Kung hindi mahirap. So, taihen dyan na katara. No? Pag kung mahirap, so taihen dattara. No? Ganon din yung gagawin sa mga special. Yung sa noun naman, for example, no? Yung ame. So, yung ulan, uulan. So, magiging ano? Amin dattara. So, kung uulan. No? So, amin dyan ay. So, hindi uulan. So, ame dyan na kattara. So, kung hindi uulan. So, wala namang tanong dito na sa part na to. So, ganun lang ganun lang magtara ng plain form. Pag sinasabi kasi yung plain form, 4 eh. No? So, ano to? 4 to. Verbs, adjective. Yung dalawang klaseng adjective ay adjective na adjective, pati yung noun. No? May noun pa yun. No? So, yung tanong dito, anong klaseng if to? Ibalik natin yung ano, no? Yung sa taas. So, kung anong klaseng if siya, opinion, situation, pati yung ano, opinion, ginagamitan siya na ano, adjective, pati yung noun, situation. So, ano to, sa verb must or mustn't, request, sa verb key form, no? So, kudasai. Yung will. So, ito naman yung ano, yung verb must form. Yung planong gawin, no? Na naka-must form. Yung hope. Ito naman yung ano, so verb, so tides. Ito yung gustong gawin. Invitation. Yung verb, so masen ka. Yun yung sinasabi sa 23. Para klaro lang. Yan. Yung request, yung request na yung tinutukoy, tipong kudasai. Invitation, masen ka. Yung hope, tides. Yung will, yung must form lang, yung something planong gawin. No? Sampulan natin na ano, ng tig-isang verb at tig-isang sentence. So, okay lang sa'yo na na manood tayo ng movie bukas. Kung free ka. Okay lang sa'yo na manood tayo ng movie bukas kung free ka. So, so himadattara. Ito na adjective. Kaya't nakadattara. No? Yung sa part ko. Yung sa na adjective. Dito pala. No? Yung sa part na yan. So, himadattara.
So, issue ni ikaw, mimasen ka. So, bawal kang gumamit ng ibang if. No? So, bawal kang gumamit ng ibang if. So, maraming if eh. May tanong ba dito? Yan. Ito lang yung pwede mong gamitin na if. Bawal kang pumunta sa 23 at saka dito sa N4, no? Kasi yung dulo naka-negative, naka-invitation. No? Yung sa TIDES naman. So, kaniga, so, at tara. So, puro mau kay TIDES. So, gusto kong bumili ng sasakyan. Kung meron pa akong meron. Sino may maingay dito? May maingay na. Ano muna? Sa maingay. So, o kaniga at tara, puro mau kay TIDES. Tara na yan. At saka tayo na yan. So, magkasama yun. Para mag-asawa. Palagi magkasama. Yan tara na yan at saka masen ka. Magkasama din. No? Yung will naman, yung something plano mong gawin, jikang gaat tara, so tura sino, oche ikimas. Pupunta po ako sa bahay ng kaibigan ko. Kung meron po akong oras, yung part na tara at saka yung mas, ito something planong gawin. Plano mong gawin, punta ka sa bahay ng kaibigan mo. Kung meron kang oras, no? Yung sa request naman, persona. So, Yasumi dattara, Jibu no hiya o suggested kudasai. So, kung rest day mo bukas, so please, linisin mo ang room mo. Tara na yan. At saka, birthday po kudasai, so magkakasama. Yan sa situation naman. Lang. So, jikang ga, so nakattara. So, jikang ga nakattara. So, asaguhan o tabi masen. Kung wala na po akong oras, ay hindi na po ako kumakain ng almusal. Sa situation naman to. Situation niya, pag wala na siyang oras, yung isa naman po siya, no? So, amidattara, so taxi de, so kairimasu. Ito naman yung noun, ame. Then dattara. Then nakamaskon lang. Yun, no? Yung tinutukoy na noun ko din sa yung ame. Kung ulan po, ay mag-taxi po ako. So, pawi. Kuya sukattara, so kaimasu. Kung mura lang, ay bibilihin ko.
Yung yung ay adjective. Kasi pag opinion, so adjective o yung noun. No? Kasi pag wala dito sa anim na yan, so ibang if yung gagamitin. Kaya't mapapansin mo dito sa example. Yan. Yung tara, masen ka, invitation. No? Himadatara, kaya yung dolo, kudasay, yung sa request. No? Yung tara, then yung tides. Ito na sa hope naman to. No? Yung sa hope to, no? Yung tara, masen. Ito naman yung sa situation. Yung tara, then yung verb. Ito naman sa will. No? May kulang dito. Yung opinion. So, kaya't ganyan yung example niya. Meron kasi nga ganito no? If na wala naman din sa anim. Kung ano po, kung malate ka sa trabaho, ay sa Japan. Sa Japan po, kung malate ka sa trabaho, ay hindi ka na makakapasok. So, nihon de shigoto ni so okorita bae wa then kaisha ni so kairimasen. Ito naka-if din siya. Yung okorita bae pala, so naka-if din siya. Kaya lang yung dulo, no? Yung kairimasen pala, ano siya, potential. Dapat naka-potential to. Ganyan. No? Ito pala sa lesson 26, mali-discuss. Yung kairimasen pala, yung potential verb. Yung kairimasen, hindi mo siya makikita doon sa anim. Hindi siya invitation. Hindi siya hope. Hindi din siya will. No? Hindi din siya request. Hindi din siya situation. At saka hindi din siya opinion. No? Since wala dyan sa anim na yan, so bawal kang gumamit na ibang if yung gagamitin mo. No? Example lang no? Na ibang if yung gagamitin mo. Yan sa lesson 45. Na if. Kasi ano to may 45, may 40, may 35. So, kung anong klaseng if yan, yung iba, so yung i-discuss sa N4, no? Yung kabuang paliwanag niya. So, ako pa rin yung teacher din sa N4, no? So, wala namang tanong dito sa if na to, no? So, dito tayo sa isang gamit ng tara, yung when at saka yung after. So this pattern is used to express that a certain action will be done or a certain situation will occur when a matter, action, or state which is true to happen in the future has been completed or achieved. The main sentence is always in the present tense. So sinasabi lang kung kailan at saka yung after. No? Kahit nakatapon yung verb, so wala siyang meaning na past tense na palaging present. No? Meron siyang meaning na ganun lang. Yung when, at saka yung after. Yung tara. No? So for example, no? So Philippines, so kay tara, Jibuno business o so tatimas. So magtatayo. Kuha ko ng sarili kong business sa Pilipinas. Sa time na makakauwi na ako sa Pilipinas.
Yung when lang, yung sa time na makakawin ka na sa Pilipinas, nakatara pa rin eh. Yan kung kailan ka makakawin sa Pilipinas. Isang example pa rin. So, Nihongo no? So, Nihongo no Benkyo ga so, owattara so, Nihon so, ikimasu. So, pupunta po ako sa Japan sa time na tapos na po ako sa pag-aaral sa Nihongo. Sa time yung when, nakatara yun eh. No? Maliban na sa meaning niya na ano, no? Na kung, meron din siyang ganitong meaning. Yung when. So, Nihon no Benkyo ga wattara, Nihon no ikimasu. No? Isang example na. So, Nihon no shigoto ga so wattara kung saan na business o tatimas or ano yung gagawin mo? So, ganun din yung gagawin mo. Business o so shimasu or tatimasu. So, after ko po. Ano so, magtatayo po ako ng business sa time na tapos na po ang trabaho ko sa Japan. So, Nihon no shigoto ga wattara so, business o tatimasu na. Magtatayo siya ng sariling business sa time na tapos na po ako sa trabaho sa Japan. So, dito sa Japan, kung siya ko ganyan. So, yun yung isang gamit niya, yung when. Joji ni nattara, dikakimasho. So, let's go out when it's get to 10. Yung isang gamit yung when eh. No? Yung sa after naman, so, for example, no? Go hangot, so tabitara, so tanaka-sani, so denwa o kakimasu. Katawagan ko po si Mr. Tanaka. Pagkatapos kong kumain, ito nakatara din eh. Pero after, yung meaning, yung pagkatapos, katawagan ko po si Mr. Tanaka pagkatapos kong kumain. Parang ganito lang. Ochikai tara, sugoshawa o abimasu. Magsha-shower po ako. So, after, no? So, after lang yung ibig sabihin ng isang tara, no? So, after niya makawin ng bahay, isang isawa lang. So, hiya o sujis tara, so, tabimasu. Kakain na po ako. After kong maglinis. No? So, isang example na. Yung after mong gawin isang bagay. So, tigami o. So, kaitara. So, nimas. So, matutulog na po ako. No? After kong magsulat ng letter. Matutulog na siya after yung magsulat ng letter. So, yun yung isang gamit ng tara. No? So, yung after. So, tatlo. Yung when, after, at saka yung ano, yung if. So, tatlo, no? Yung gamit niya. So, dito tayo isang bang. So, okay lang sa inyo na, ano? Mag-break time muna tayo ng 10 minutes. 10 minutes lang. So, ano ko lang, i-record ko lang yung nag-send ng pangalan. I-present ko lang ngayon. So, balik tayo ng ano?
35, 10 minutes lang. Stop ko lang to na.